nagtatrabaho po ako doon sa Daraga. May isa pong lumapit na isang lalaki. Parang tinulungan ko rin po na makahanap siya ng trabaho ngayon. Dahil po sa naawa rin ako, tinulungan ko po yung taong na ex-military daw po na nagpakilala sa akin. Ngayon, nung time na natulungan ko na po siya, parang ewan ko, para pong warp break po siya, parang gano'n, warp parang siya. May something sa kanya. Bilang may pumasok yata sa utak niya, hindi ko alam. Bumili po siya ng gasolina. Nagawa po ng susunugin daw po niya yung mga, parang kaibigan ko na rin pong Muslim sa Daraga. Sinaksak niya po ako, galing po sa likod. Galing po siya sa likod. Sinaksak niya po ako dito. Kaya ito po yung tama ko ngayon. Trinidor ka? Trinidor po ako ngayon. Hanggang sa yung hinahabol ko pa po siya noong time na yun, tumakbo na po siya. Ngayon, parang naramdaman ko po na sabi ko parang sumirit ng dugo sa dibdib ko. Umatras na ako. Ako na lang mismo yung pumunta sa ospital. So, ayun mga kalingap, mga kabunso. Ayan, isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ayan, muli po, Janjan Official. Ayan, nandito na naman po. Ayan, mayroon po ako sa inyong ikukwento. Ngayon, may makakausap po tayo ngayon dito na interviewin natin. Dahil po, di ba may pinakita po ko sa inyo na kasama dito ni Papa sa paggawa itong bahay, yung labor natin. Yun nga lang, napahinga natin siya ng paggawa dito dahil naubusan naman tayo ng budget. Yun, hindi natin siya napagpatrabaho na nasa 4 na araw na ata. So yun, mayroon po kasi nagka-interest na about dun sa tahi niya sa dibdib. Ayan, may na-curious. Yun, sa mga na-curious po, ayan, dito nyo po malalaman ngayon kung bakit. Ayan, ito po, nandito po ngayon si Kuya Andy. Ayan, ito po yung bali, naging labor dito ni Papa nung simula pa, nung paggawa dito sa bahay na ipinapagawaan po natin kay Tatay Rodrigo. Ayan, hello Kuya Andy. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. Mga followers po ni Janjan. Ayan, ano ang tunay na pangalan mo Kuya Andy? Andy Madridano. Andre Madrigano. Madridano. Ayan. Bali, taga dito ka na talaga sa San Lorenzo? Nandito taga dito ng magulang ko eh. Talagang taga rito na sila, mama. Bali, ilang taon ka na ngayon Kuya? 35. 35 na. Magti-35 ngayong November 16. Malapit na birthday na. Sunodan kami pala ni Tatay Duming kasi Tatay Duming po ay November 11 kung naalala nyo po. Ayan, bali Kuya Andy kasi may mga na-curious about dun sa tahi mo nga sa dibdib. Ayan, pwede mo bang maipakita ulit sa amin? Ayan. Ayan, simula po dito. Ayan. Ayan, bali isang dangkal nga po yung tahi. Tapos ayan, may... Ano ito? Itong isang... Ito po yung yung nasaksak ng ng... Doon po sa Daraga. Nasaksak po ng kutsilyo nung ex-military po. Kasi ang kwento po ganito po. Handali, nabanggit mo sa Daraga. Bakit? Paano ka napunta ng Daraga, Albay? Kasi may po ako dyan, may mga pinsan po ako dyan sa side ni Papa. Yung tsuhin ko, dyan ako nakalagi sa kanila. Pag napunta akong Daraga. Kaya nakarating po akong Daraga. Nagtrabaho ka doon? Nagtrabaho ka doon. So ayun, sige, ikakwento po sa atin ni Kuya Andy kung anong nangyari. Ayan yung isang pellet, yung ayan. Ito po. Yung dito, ayan. Ito po kasi itong pellet pong ito. Ito po yung nasaksak po sa akin ng kutsilyo. Gawa po ng... Nagtatrabaho po ako doon sa Daraga. May isa pong lumapit na isang lalaki. Parang tinulungan ko rin po na makahanap siya ng trabaho ngayon. Dahil po sa naawa rin ako, tinulungan ko po yung taong na ex-military daw po na nagpakilala sa akin. Ngayon, nung time na natulungan ko na po siya, parang ewan ko, para pong warp break po siya, parang gano'n, warp parang siya. May something sa kanya. Di ngayon, parang dumating na lang po yung time na bilang may pumasok yata sa utak niya, hindi ko alam. Bumili po siya ng gasolina. Nagawa po ng susunugin daw po niya yung mga, parang kaibigan ko na rin pong Muslim sa Daraga. Yung mga vendors na Muslim. Kaibigan mo sa din Daraga, sila? Ngayon po, inawat ko po yung taong yung nakagawa po nito, nakasaksak po sa akin. Di po siya nagpaawat. Hanggang sa time po na nagkaaway po kami, nasuntok ko po siya ngayon. Mga after 2 days po noon na nangyari to. Paano mo napigilan? Paano mo siya naawat? Kinuha ko po yung binili niyang gasolina. Ngayon, pakakuha ko po, nagalit po sa akin yung taong yun. Itinago mo yung gasolina? Itinago ko po yung gasolina na... Hindi niya alam na kinuha Hindi mo? niya. Pero,
Alam niya nagdududa na siya sa akin na akong kumuha. Ikaw yung kumuha, nagagamitin niyang gasolina. Kasi susunugin daw po niya yung isang hilera ng kamumusliman doon ng mga vendors. Sabi ko sa kanya, wag mo ka akong gagawin kasi nga mamamatay ka kako. Parang hindi siya nakikinig. Parang concern ka lang sa kanya. Concern ako sa... Kasi mahirap yun. Tsaka samot-saring kaso ang kakaharapin niya. Unang-una, arson, ano yun, yun ang pinaka-ano talaga nun, habang buhay na pagkakakulong yun. Ngayong tinulungan mo na nga siya kasi na-concern ka, inawat mo siya sa mali niyang gagawin. Yun yung ginawa, ano na yung ginawa sa'yo? Mga after 2 days po nangyari yung kasuntukan po kami. Sinaksak niya po ako, galing po sa likod. Galing po siya sa likod, sinaksak niya po ako dito. Kaya ito po yung tama ko ngayon. Trinidor ka? Trinidor po ako ngayon. Hanggang sa... Yung hinahabol ko pa po siya noong time na yun, tumakbo na po siya. Ngayon, parang naramdaman ko po na sabi ko parang sumirit ng dugo sa dibdib ko. Umatras na ako. Ako na lang mismo yung pumunta sa ospital. Na nagsumakay ako mismo ng jeep. Hanggang nakarating ako sa emergency room. Kaya ito po yung nangyari. Halos tinamaan po kasi yung baga ko. 2 inches, 2 inches, 3 inches yata yung kutsilyo na sabi ng doktor na pumasok sa baga ko. Na kutsilyo. Hindi mahaba, ibig sabihin mahaba yung kutsilyo na gamit niya. Mga 3 to 4 inches. Pero hindi naman din nasagad na ano. Pero yung nakapasok sa bago mo, nasa 2 to 3. 2 to 3 inches. Kaya hanggang ngayon po, hirap pa rin po akong huminga minsan. Umuubo pa rin ako. Kaya binaanan to. Ito po yung baa ko. Ito po yung, ito pong bukol na yan, yung mga bukol-bukol na yan. Yan na po yung mismong tahi niya. Yung parang bakal. Bakal sa dibdib ko yan. Yung mga 7 tahi po yan. Binuka po yan ng doktor. Hanggang sa kita yung dibdib mo, yung baga. Yung baga. Nilinisan po nila yun. Mabuti nga daw po nabuhay pa ako. Swerte, himala na nabuhay pa ako. 23 days po kasi akong tulog. Ay bali 9 days lang po pala. Pero 23 days po akong naka-confine po sa ospital. Hanggang sa nakalabas po ako. Si mama lang po nagbabantay sa akin nun eh. Pero sa awa naman po ng Diyos, yung mga kahit po nagbantay po ako dun binantayan po ako ni mama sa ospital. Wala po kasi kaming pang ng gamot. Yung naisip ko po nun, papuntahin ko po yung magulang ko dun sa mga parang detulungan ko rin po mga Muslim para humingi po ng pambili kong gamot. Hindi naman po ako napaya, binigyan din po ako nila. Tinulungan ka rin ng mga Muslim na tinulungan mo. Dahil kuya, kung sakali na hindi mo napigilan yun kasi nga may something, talagang susunugin niya yun kasi nandun na yung gasolina eh. Grabe. Kaya salamat pa din kasi di ka naman din pinabayaan ng mga natulungan mong Muslim. Salamat din po sa mga Muslim na natulungan mo. Tinulungan din po ako. Saan na yun kuya ngayon yung gumawa sa'yo niyan? Balita ko po, nasa nasa Kadlan, Pili. Dinala na. Ay talagang may something talaga. Talagang may saltik o may sira sa pag-iisip, may sakit. Kasi hindi naman magagawa ng normal na tao yun Grabe. Ganito kuya, dahil sa ganyan na sa kabutihan puso mo na gusto mo lang tumulong, ganyan ang kinahinatnan mo, wala ka man bang pinagsisihan doon sa ginawa mo na yun? Siguro wala rin po, parang kasi ang ko po kasi parang makatulong din doon sa tao na sa mga tao yung naging barkada ko po. Hindi rin naman ako nagsisi na siguro mangyari man to sa akin pasalamat na lang po ako, nabuhay po ako, binigyan ako ng second chance na mabuhay. Bali po kasi si Kuya Andy, ito po kasi grabe magbuhat. Bawal si Kuya Andy yung magbuhat. Bawal na po sa akin magbuhat ng sobrang kasi bigat. Po itong mga haligi na to, ayan yung mga yan, kasi hanggang doon lang po ang hakot niyan. Si Kuya Andy po ang naghakot dito, tsaka si Papa. Sabi nga namin, bawal magbuhat. Tapos nung nakaraan, di ba Kuya Andy, nasubrahan ka siguro pagbuhat, nadura kang dugo. Siguro nasusugat yan. Sugat po ito kasi gawa nga bakal po itong hindi po ito yung natutunaw na sinulid. Bakal na po talaga to. Yung mga stainless, ganun. Dapat nga po, hanggang ngayon, umiinom pa ako ng gamot ng yung mga nireseta sa akin ng doktor, wala naman po pang Talagang baka kailangan mo nga magpa-check up kasi ano na yan baka mo 1 year na, 1 year mahigit na po ito. Bali, yung yung tahi, 1 taon na mahigit. 1 year, mga kailan ba yung nangyari kuya? 2023, September 22. September 22, 2023. Ay, hindi pala, September 22, 2022 po pala. 2022. Magto 2 years na sa September. Pero hanggang ngayon po, masakit pa rin, sumasakit pa rin. Anong mga anong nararamdaman mo kapag yung ganun nga, yung gaya na sobrang buhat?
Hindi na po katulad ng dati na wala to. Halos kahit magbuhat po ako na mabigat, hindi ko iniinda yung dibdib ko. Eh ngayon, parang hinihingal pa rin po ako. Tapos Hinihingal. sumasakit po yung dibdib ko. Grabe, kawawa naman Kuya Andy po. Ayan, dahil po doon, may naawa po kasing sponsor kay Kuya Andy kasi napakasipag na niya. Sa kabila ng ganyang sitwasyon niya, may baak na si dibdib. Ayan, sumasakit na, hirap na huminga. Grabe pa rin po siya magtrabaho. Ayan yan po kasi ang katulong dito ni Papa. Sa ngayon po, wala akong trabaho si Kuya Andy. And tsaka, yung ubo mo Kuya, di nawawala na talaga yan. Hindi na. Simula nung magkaano ka, talagang inuubo ka na. Opo, ito na talaga yun. Hindi na ano. Grabe po ang experience nito ni Kuya Andy. Ayan, hindi ko naman po sinasabing hindi naman masama talaga ang tumulong. Kaso, dun sa nangyari kasi kay Kuya Andy, may part na mapapaisip po kayo. Kuya Andy, di ba? Kasi kung ako yun, may isip ko minsan, sana di ko ginawa yun. Sana hindi ako ganun. Pero, may chance kasi talaga kapag nasa puso mo yung tumulong, kahit anong hindi naman di mo din naman alam Kuya Andy noon time na yun na ganun mangyayari. So, hindi ko rin alam. Yeah, so, kilala mo pa ba yung mga Muslim na yun na lahat po kilala ko. Mga barkada ko po yun. Lalo na pag napunta pa rin ako sa Daraga, hinahanap din nila ako minsan. Shoutout mo sila Kuya. Hello po, shoutout sa mga kamusliman dyan sa Daraga. Yung nakakakilala pa sa iyo. Diyan po sa hilera ng Jollibee, Daraga at dating theater sinihan. Yun po mga kalingap, mga kabunso. Ayan po ang kwento about sa hiwa sa dibdib ni Kuya Andy. Grabe po. 'Di ba po anong tawag doon? Anong tawag doon, Jay? Nasa dulo na ng dila ko eh. Hilahin ko. Hilahin mo dali. Basta ayun po nakaka-touch po yung ginawang kabutihan ni Kuya Andy. Kaya dahil po diyan, ayan, mayroon pong sponsor na nagpaabot ng konting tulong para kay Kuya Andy. Ayan, panoodin nyo po sa part 2 ng video na ito. Ayan Kuya Andy, maraming salamat sa pag-share mo ng kwento. Ayan, thank you. Baka may gusto ko pang sabihin Kuya. Basta pakisupport na lang po ng channel ni Jan. Ay, grabe naman talaga si Kuya Andy. Ayan, thank you po. Kuya. Para marami pa po siyang matulungan. Thank you Kuya. Yun po, abangan nyo po yung part 2 ng video na ito. Ayan, maraming salamat po. Bye bye, stay safe and God bless po. Ayan, abangan nyo rin po pala yung panoorin nyo po yung pagpagagawa natin ng bahay na ito. Ang bahay pong ito ay para kay Tatay Rodrigo. Ayan, sa pamilya po na tinutulungan dito sa lugar nila. Ayan, nakilala ko po yung kasi si Kuya Andy dito. Ayan, bali yan po ang bahay nila. Wala pa rin talagang kaayusan. Ang loob niyan Kuya Andy, napasok ko na, di ba? Talagang lang po, lupa lang ang sahig para lang talaga may malipatan sila Kuya Andy. Pero at least kahit ganun, kahit na simple lang yung bahay, hindi naman kwago ang nakatira. Kaya hindi masaya, mababait, mabubuting tao ang nakatira. Yan, kasama po natin dito si AJ Popular. Supportan po natin ng YouTube channel. Opo. Yan, si James Asis Official. Ayan. Bali, nandito po kasi kami, inaantay po namin yung deliver nung mga hardiplex po na gagamitin dito. Kaya ayun, nagkaroon ako ng pagkakataon kasi wala pa namang ginagawa, inaantay pa natin. Yan, nakausap natin at nalaman natin yung istorya ng hiwa sa dibdib ni Kuya Andy. Yan, maraming salamat po. Bye bye po.